Isang maaraw at mainit na hapon sa Maynila. Ang gym ay puno ng tao, mga estudyante, martial artists, at curious na bystanders. Lahat naghihintay sa isang kakaibang labanan. Ang hangin ay parang nagbabadya ng tensyon. Bawat kilos, bawat bulong ng crowd ay may kasamang kaba at excitement. Sa isang tabi ng gym, nakatayo ang Israeli trainer. Suabe, maayos ang postura at halatang sanay sa labanang ito. Mataas ang confidence, halatang may reputasyon sa mundo ng knife combat. Hindi niya kailangan magsalita para ipakita kung gaano siya kahanda. Ang kanyang presensya mismo ay nagsasabi ng maraming bagay. Sa kabilang tabi naman, nakatayo ang Filipino practitioner. Simple lang ang suot, walang flashy gear, pero may kakaibang aura ng determinasyon. Ang mata niya ay nakatutok sa kalaban, bawat galaw niya ay may purpose. Alam niya sa puso niya, ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa lakas o bilis. Ito ay tungkol sa diskarte, instinct, at pinagmulan. Ang knife fighting ng mga Filipino ay may kasaysayan, isang sining na ipinasa pasa sa henerasyon, puno ng taktika at karanasan sa tunay na laban. Ngumiti ang Israeli trainer at binigkas ang mga salitang puno ng confidence at hamon. Knife combat? Tingnan natin kung kaya mo. Ngunit sa puso ng Filipino practitioner, alam niya, hindi basta-basta ang laban na ito. Hindi lamang ito laro. Ito ay isang pagtatanghal ng galing, ng tapang, at ng kasaysayang nakatago sa bawat galaw. Sa sandaling iyon, huminto ang oras para sa lahat sa paligid at naramdaman ang tensyon na parang kuryente sa hangin, ang simula ng isang laban na mag-iiwan ng tatak sa lahat ng makakakita. Kung sa nakaraang kabanata, nakita natin ang tensyon sa isang modernong laban, ngayon naman, alamin natin ang pinaka-importanting bagay. Bakit kakaiba ang galing ng Filipino sa knife combat? Bakit kahit sa maikling panahon, kinatatakutan ng ibang lahi ang kanilang galaw? Alam mo ba, simula pa noong ika-19 na siglo, takot na ang mga Kastila sa Filipino blade? Oo, kahit may espada, armor, at baril sila, kinatatakutan sila ng mga Pilipino. Paano ba nangyari iyon? Dahil sa bilis, diskarte, at timing. Kahit maliit lang ang grupo ng Pilipino, kaya nilang i-distract at talunin ang mas malaking puwersa. Isipin mo, ilang daang Pilipino lang, laban sa tropa ng Kastila na armado at sanay sa digmaan, pero sa kabila nito may pagkakataon silang manalo. Bakit? Dahil hindi lang puro lakas ang laban, kundi utak, instinct, at karanasan. Ang knife fighting ng mga Pilipino ay parang sayaw, mabilis, fluid, at unpredictable. Sa bawat galaw may dahilan, isang strike, isang block, isang displacement na parang chess move sa totoong buhay. Nakakatuwang isipin, di ba? Habang ang Europe ay may structured fencing at Japan ay may formalized samurai sword fighting, ang Pilipinas ay nag-develop ng style na nakabase sa survival at real-world encounters. At hindi lang ito para sa digmaan. Sa araw-araw, natututo ang mga tao sa baryo o syudad kung paano ipagtanggol ang sarili gamit ang kutsilyo. Mula sa simpleng away sa palengke hanggang sa pagtatanggol sa sarili sa madilim na kalsada, lahat ito ay nagsilbing training. Kaya nang umusbong ang eskrima, arnis at kali, hindi lang ito sports. Ito ay sining ng survival, may diskarte at reflex na ipinasa pasa sa bawat henerasyon. Gusto mo bang marinig ang isang halimbawa? Noong panahon ng kolonisasyon, kahit ang mga katipunero ay gumagamit ng simpleng bolo at kutsilyo laban sa mas malalaking tropa ng Kastila. Paano nila nagagawa ito? Sa tamang timing, distraction, at mabilis na galaw. Isang galaw lang at nagkakagulo ang kalaban. Isipin mo ang tensyon sa hangin. Bawat strike, bawat dodge, bawat hakbang, lahat nakadepende sa instinct at karanasan. Kaya ngayon, kapag nakikita mo ang isang Filipino practitioner na mabilis sa blade o stick, hindi lamang ito galing sa training. Ito ay legacy. Isang sining na nabuo sa loob ng siglo, pinaghalong kultura, survival, at taktika. At ngayon, habang iniisip mo na ang galing na ito ay parte ng kasaysayan, tanungin natin, paano kaya naipapasa ang kasanayang ito sa modernong panahon? Paano ang Filipino knife fighting ay nananatiling kinatatakutan at hinahangaan kahit sa international stage?
Sa susunod, doon natin sisilipin ang buhay ng modernong practitioner. Paano ang tradisyon ay nabubuhay sa ngayon at bakit ang bawat galaw nila ay may kasaysayan sa likod nito. Kung sa nakaraang kabanata, nakita natin ang diskarte at talino ng Filipino sa knife combat, ngayon naman, tingnan natin ang epekto nito sa mismong kalaban, kung paano natakot ang mga Kastila. Isipin mo, ilang Pilipino lang, kumpara sa armado at napakaraming Kastila, pero sa pamamagitan ng mabilis na galaw, diskarte at tamang timing, nagagawa nilang pahinain ang kalaban. Hindi ito exaggeration. May mga ulat mula sa mga Kastila mismo na ang galaw ng mga Pilipino ay parang tigre sa gubat. Bigla silang umatake, mabilis, at pagkatapos ay parang naglaho. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ay ang laban sa Ilog Pasig at mga paligid ng Maynila. Ang ilang Pilipino lang ang humarap sa tropa ng Kastila gamit ang simpleng bolo at kutsilyo. Sa bawat paglusob, may distraction, isang strike sa gilid, isang hakbang pabalik, at bigla nagkakaroon ng kalituhan sa hanay ng Kastila. Sabi pa ng isang Kastila noon, parang tigre ang galaw ng mga Pilipino. Biglang nawawala pagkatapos umatake. Hindi mo alam kung nasaan sila at hindi mo alam kung ano ang susunod nilang gagawin. Nakakabilib, di ba? Ngunit hindi lang ito tungkol sa pisikal na galaw. Ang takot ay dumating sa isip din. Ang unpredictability ng Filipino fighter, ang kanilang kakayahang mag-adapt sa anumang sitwasyon ay nakaka-stress sa kalaban. Kung iniisip mo, sa Europe, ang laban ay kadalasan structured, predictable, may rules. Sa Pilipinas, bawat galaw ay nakabase sa instinct at karanasan sa totoong buhay. Kaya kahit armado ang Kastila, hindi nila alam kung paano haharapin ang mabilis at likas na fluid na galaw ng Pilipino. At hindi lang sa martial arts, sa panahon ng Katipunan, ginagamit ang parehong prinsipyo. Ang ilang maliit na grupo ng Katipunero ay kayang pasimulan at pahinain ang mas malalaking puwersa gamit ang tamang timing at displacement. Hindi lamang sa labanan sa gubat, kahit sa lungsod, sa palengke, o sa paligid ng ilog, ang knife fighting ay isang taktika ng psychological warfare. Kaya hindi nakapagtataka na hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ang Filipino knife combat sa buong mundo. Ang mga eskrima practitioners sa Europe, Amerika at Asia ay natututo mula sa Filipino style, hindi lang dahil sa bilis, kundi dahil sa utak, diskarte at instinct. Isa itong legacy na tumatawid sa panahon mula sa siglo ng kolonisasyon hanggang sa modernong dojo at training ground sa buong mundo. Ngayon, habang naiintindihan mo na kung paano nakakaapekto sa kalaban ang Filipino fighting style, itanong natin, paano nga ba naipapasa ang kasanayang ito mula sa nakaraan patungo sa kasalukuyan? At paano nananatiling buhay at epektibo ang knife combat sa modernong panahon? Sa susunod na kabanata, sisilipin natin ang mga modernong practitioner at kung paano nila pinagyayaman at pinapalakas ang tradisyon sa ngayon. Ngayon, balik tayo sa gym, ang lugar kung saan nagsimula ang laban. Kung sa nakaraang kabanata, nakita natin kung paano natakot ang mga Kastila sa galing ng Filipino, ngayon naman, makikita natin ang modernong aplikasyon ng tradisyon at diskarte. Nakatayo pa rin sa isang tabi si Israeli trainer. Ngumiti pa rin at kumikibo sa kanyang mga structured drills at matagal nang pinag-practice na moves. Swabe at confident, halatang naniniwala sa kaniyang sariling sistema. Para sa kanya, predictable ang laban. Strike, block, counter, lahat nakaplanong mabuti. Pero sa kabilang dako, ang Pilipino, simple lang ang suot. Ngunit ang galaw, parang sayaw. Bawat kilos ay nakabase sa pagbasa ng kalaban, timing at instinct. Hindi ito puro lakas o mabilis na suntok. Bawat strike, bawat pag-ikot ng katawan, eksakto sa tamang lugar. Ang kamay na parang sumasabay sa isip ng kalaban, isang galaw lang at biglang disarm. Tahimik ang gym! Ang dating confident at smirking na trainer napalitan ng pagkabigla. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari. Isang galaw lang, pero epektibo, kontrolado, at litatal sa taktika. Makikita dito ang essence ng Filipino knife fighting. Hindi lang ito pisikal na skill, kundi kultura at instinct na naipasa sa bawat henerasyon. Ang mabilis, unpredictable,
at fluid na galaw ay nagmula sa siglo ng survival mula sa laban sa Kastila hanggang sa pagtatanggol ng mga katipunero sa sariling bayan. Kung titingnan mo ang European fencing o Japanese samurai sword fighting, structured at predictable ang galaw, halos may rules, may form. Sa Filipino style, ang laban ay dynamic, parang buhay mismo. Bawat galaw may dahilan, bawat strike may layunin, at bawat defense ay nakabase sa reflex at intuition. Gusto mo bang maramdaman ang tensyon? Isipin mo ang mga mata ng crowd sa gym, naninilip, humahabol sa bawat galaw ng blade, hindi makapaniwala sa bilis at presisyon ng Filipino practitioner. Sa isang sandali, tila nabuhay ang kasaysayan sa gym. Centuries of Filipino martial arts distilled into one flawless showdown. At habang nakikita mo ito, tanungin natin, paano nga ba naipapasa ang legacy na ito mula sa nakaraan hanggang sa modernong laban? At paano ang kultura, instinct, at kasaysayan ay nagiging bahagi ng bawat galaw sa present? Sa susunod na kabanata, sisilipin natin ang susunod na level, ang mindset, training, at technique na ginagawa ng modernong Filipino practitioner upang maging unstoppable sa blade. Ngumiti na lang si Israeli trainer, puno ng respeto. Nakita niya, hindi lang skill ito, legacy ng Pilipino. Habang lumalakad ang Pilipino, tahimik at composed, nagpalakpakan ng crowd. Hindi lang panalo ang sinasaya nila, kultura at kasaysayan din. Lesson? Huwag maliitin ang Filipino blade. Filipino knife combat equals resilience at survival. Mula Luzon hanggang Maynila, dala nito ang centuries ng diskarte at tapang. Kaya sa susunod na may magdududa sa Filipino warrior spirit, tandaan, hindi sa laki ng blade, kundi sa skill ng kamay at history ang laban. Na-curious ka na ba kung paano nakatulong ang history sa martial arts natin ngayon? O paano centuries of survival ang dahilan kung bakit lethal pa rin ang Filipino blade?